Welcome to Solution Grace Church, on-site and online. Amen. Sige po, greet someone, hug someone, batiin po natin ating mga kapatid. Say hi, hello, kamusta? Welcome po sa church, amen. Praise God. Before we begin sa ating pong praise and worship, sa umagang ito, let me read Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Sabi po dito, therefore God exalted him, who is Jesus, to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Ang verse nito mga kapatid ay nagsasabi po sa atin, Jesus who is the perfect model of humility, that He is God. He is God, did not hold tightly to His position of equality with God. Instead, sabi natin lahat, instead, He emptied Himself, made Himself nothing. He left His high rank in heaven, became humble, and gave His life as a ransom for many. At ang resulta nito mga kapatid, God exalted Him to the highest honor. Amen. Kaya po, ang Panginoon po ay siyang pinakamataas na pangalan, Jesus, who is above every name. Worship the Lord as we sing this song. What a wonderful name it is, the name
Sige po, minsan pa. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa umaga na ito. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit ng papuri sa ating Diyos na buhay. Kahit pa nahaharap na lalasap ang hirap sa mundo, pangako mong pinanghahawakan ko, babalikan mo ako. Samot-sari di mo wari ang mga nangyayari sa mundo. Salita mo ang inaasahan ko, babalikan mo ako. Dahil ang gusto mo kung nasan ka, naroroon ako tuwing nagkasakasama. Di na sa'yo mawawalay pa. Sa isang iglap, isang kisap, mga matay didilat sa halapang. Di na magtatagal, ito'y magaganap. Pagkat babalikan mo ako, nalalapit na, nasasapik na. Babalikan mo ako, magwawakas na ang hirap at pagdurusa. Babalikan mo ako, Maranatha, pinagpalang pag-asa. Anumang lungkot at pangamba, napawi na pagkatiyak na babalik ka. Amen! Oh, oh, oh. Oh, oh. Sama-sari di mawari ang mga nangyayari sa mundo. Salita mo ang inaasahan ko, babalikan mo ako. Dahil ang gusto mo kung nasan ka, naroroon ako tuwing nakasakasama. Di na sa'yo mawawalay pa. Sa isang iglap, isang kisap, mga matay didilat sa alapang. Di na magtatagal, ito'y magaganap. Pagkat babalikan mo ako, nalalapit na, nasasapik na. Babalikan mo ako, magwawakas na ang hirap at pagdurusa. Babalikan mo ako, Maranatha, pinagpalang pag-asa. Anumang lungkot at pangamba, napawi na pagkatiyak na babalik ka. Hallelujah! Sige nga po mga kapatid, sabihin niyo po kami sa awiting ito. Pwede niyo po bang sabihin, babalikan mo ako? Isa pa po, babalikan mo ako. Okay, sige, ganito po ang kanyang tono, ha? Hallelujah! Babalikan mo ako. Come on church, let's sing! Babalikan mo ako, totoo, sigurado. Hallelujah! Araw na hindi hintay ko, totoo, 100%. Araw na hindi hintay ko, totoo, sigurado. Araw na hindi hintay ko, totoo, 100%. Araw na hindi hintay ko, nalalapit na, nasasabik na. Babalikan mo ako, magwawakas na hirap at pagdurusa. Babalikan mo ako, Maranatha, pinagpalang pag-asa. Anumang lungkot at pangamba, napawi na. Babalikan mo ako, nalalapit na, nasasabik na. Babalikan mo ako, magwawakas na hirap at pagdurusa. Babalikan mo ako,
malakas sa palakpak sa Panginoon ngayong umaga ito. Sabi nga nila, ang mga tao ay bibiguin ka, ngunit ang Diyos ay hindi. Amen. Sinasabi natin na nababalikan tayo ng Panginoon, hindi lang dahil sa umaasa tayo, ngunit alam natin babalik siya. Amen. Not by our works, not by our performance, but because of His grace, His love, His unending favor, by just believing and receiving Him as our Lord and Savior. Amen po. That is grace. Isn't that the amazing grace of God? Hallelujah. You just close our eyes, bow our heads, just utter your thanksgiving. Kung ano po yung laman ng isip niyo po ngayon, na hindi niyo mailabas sa ibang tao, ilabas niyo po sa Panginoon yung umagang ito. Kung yan man ay pasasalamat, go ahead. Kung yan man ay rant, kung yan man ay problema pinagdadaanan, go ahead. The Lord listens to those things. It's much better to be honest with Him. Because the Lord understands us. He knows our hearts. And He is there for us. Amen. Even though we do not deserve it. Sing, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I found. I was blind, but now I see. Twas grace my taught my heart to fear, and grace my fear. How precious that grace, the hour my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Life endures. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has
ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. We sing. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God, who have called me here below, will be forever mine. We sing, will be forever mine. You are forever, forever. But lift your hands and sing, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. Oh, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Come on, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's give the highest praise to Jesus. Amen. You know what's amazing about God's grace? Wala po tayong ginawa, and yet God is blessing us with His unmerited favor, with His undeserved favor. Kaya church, once again, can I ask you one more time to sing this song? At habang inaawit po natin ito, let's close our eyes and let's meditate and give thanks to God's amazing grace. My chains are gone. Come on, church. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Once again, church. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, amen, His mercy reigns, unending love,
Amazing grace. Unending love. Unending love. Amazing grace. One last time, church. Unending love. Amazing. Abba, once again, we thank you so much for your amazing grace. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy mo kami ibinabalik sa iyong biyaya. At sa umaga pong ito, ay hindi po namin maitago ang nilalaman na aming mga puso, nag-uumapaw, at sadyang kulang po ang mga salita at pangungusap para amin pong ihayag, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong nananaganang pagmamahal at katapatan sa bawat isa po sa amin. And so, Lord, today, sa amin pong pagsisimula na aming pananambahan, patuloy po naming ibinibigay sa inyo pinakamataas na papuri at pasasalamat. Dahil, O Diyos, kayo po ang nakaisip ng mga bagay na kamangha-mangha doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan inilaan mo ang iyong bugtong na anak alang-alang sa katubusan at kapatawaran na aming mga kasalanan. And indeed, Father, this is amazing grace. For you loved us so much that you have given us your Son, Jesus, for us. Bagaman, Panginoon, kami po ay hindi karapat-dapat. Salamat, O Diyos, sa iyong nananaganang biyaya. Salamat, O Diyos. At dalayan ko po, O Diyos, patuloy mo kami pamanghain sa mga katotohanan na ito. Habang amin pong tinatanggap ang iyong mga dakilang pangako, mga dakilang ginawa at kamangha-manghang bagay na siyang nagbibigay sa amin ng buhay sa araw-araw. Maraming salamat, O Diyos. Mga kapatid, patuloy po natin pasalamatan ng ating Panginoon habang atin pong isinasagawa ang ating banal na komunyon. At para po sa mga nanonood sa atin online, kung meron po kayong mga tinapay, please join us today. Ito pong tinapay na ito ay dakilang sagisag na katawan ng ating Panginoon, na kung saan ay ipinapaalala po sa atin kapag ito po isinasagawa natin. Once again, ito po ay sadyang kamangha-mangha. Dahil doon po sa krus ng Kalbaryo, inangkin at ibinuntun po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, sa katawan ng kanyang anak, ang lahat ng mga sakit at karamdaman which He did not deserve. So that today, you and I, we may receive all the good things in life which also we do not deserve. And that's why this is amazing grace. Hindi po deserving ang Panginoon na tanggapin ang mga bagay na masasama, masasakit. Pero ginawa niya po iyon. It's called the divine exchange that happened at the cross. So that today and forevermore we may receive all the good things in this life which we do not deserve. And that's why this is grace, undeserved favor, unmerited favor. So mga kapatid, kung inangkin po ng ating Panginoon ang lahat ng mga sakit at karamdaman, and those who are watching right now online, kung meron man po kayong sakit, anong klaseng sakit yan? Even cancer. Grace is greater than your cancer. Mula ulo hanggang talampakan, keep believing that Jesus already received all your diseases and sicknesses at the cross. And keep believing that you are now the healed of God. So habang kinakain po natin to, anuman pong sakit na meron kayo, paniwalaan po natin, gaya po ng sinasabi ng Biblia, that by Jesus' stripes, we were healed. That's already past tense. We were healed. By faith, receive your healing, church. Kainin po natin na sabay-sabay. This time, hawakan naman po natin ating mga saro. Ito po ay dakilang sagisag naman ng dugo na ating Panginoon Jesucristo, na kung saan ipinapaalala po sa atin na sa pagtikis o pagbubo ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, tayo pong mga nanampalataya sa Kanya ay sadyang pinatawad na mula sa lahat na ating mga kasalanan. And Jesus said in Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Not for the remembrance of sins. So every time we partake
and we receive this cup, hindi po natin aalalahanin ang ating mga kasalanan because once and for all, Jesus at the cross took your sins. And that's why today we may boldly say, we are the righteousness of God in Christ Jesus. So church, habang iniinom po natin ito, wag po kayo maging conscious of your sins because you have been forgiven completely. But rather, you have to be son-conscious. Dapat nakafocus po yung ating mga mata kay Kristo. Believing that we have been forgiven completely. Inamin po natin ang sabay-sabay. Let's pray. Abba, we thank you so much. Salamat po sa mga kapahayagang ito na dapat po hindi namin kinakaligtaan at kinakalimutan. That at the cross, hindi lamang po kami pinatawad sa aming mga kasalanan, but thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat din, Panginoon, dahil ang aming po mga karamdaman ay pinagaling na mula sa aming mga katawan. Kaya po marapat lamang po kayong papurihan. And thank you for your amazing grace. This we pray. Thanksgiving. In Jesus' name. Amen. And amen. Yes, good morning, church. Purihin po natin ang Panginoon. Medyo ginugulat niyo ako doon, mga kapatid, ha? Are you blessed, church? Ba't ang layo niyo sa akin? Ako naman po ay mabango ngayong umagang ito. Sige nga po, batiin ninyo yung mga katabi ninyo. Sabihin niyo, good morning. Yes. Tingnan niyo ngayon paligid ninyo kasi tayo-tayo lang naman ito eh. Yes, good morning. Hindi ko nakilala si ano ah. Good morning mga kapatid. Are you blessed today? Amen? Pwede ba bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpak sa Panginoon? Yan na ba ang pinakamalakas yung palakpak sa Panginoon? Hindi yan para sa akin ha. Para sa Panginoon. Once again, palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Thank you so much, praise and worship team, for leading us sa praise and worship. Salamat. Ang ganda po ng mga songs na
nihanda sa atin. Kanina, habang umaawit tayo, pakiramdam ko, nasa langit na ako eh. Di ba? And then, thank you also kay Ate Erica for singing that song na Babalikan Mo Ako. Alam nyo, napapanahon po ito mga nila-line up ng praise and worship, believing that Jesus indeed is coming soon. Sino po dito excited for the rapture of the church? Diba? Sabi dun sa song, no? Babalikan mo ako, Maranatha, pinagpalang pag-asa. Sabi po ng Biblia, about the rapture, it's our blessed hope. Church, ang ganda nung nakalagay dun sa line doon, magwawakas na ang hirap at pagdurusa. Amen. So ito po yung ating great escape. Hindi natin ikinakahiya ayon. Yung rapture of the church will be the believer's great escape. Kasi kailangan po tayong ialis ng Diyos sa magulong mundong ito. Amen. Amen. Ba't parang yung iba nalulungkot? Nalulungkot po ba kayong iwanan ng mundong ito? And of course, we welcome those people or yung ating mga kababayan who are watching via TikTok. Napapanood na po tayo sa TikTok today. Praise God. Hindi ko alam ang community ng TikTok pero it's my first time today. Pero alam natin na tayo po ay magkakaroon po ng mga kaibigan sa TikTok. Of course, binabati rin natin lahat ng mga nakikinig sa atin via Apple Podcast and ano pa yung isa? Spotify. And of course, mga nanonood din sa atin sa YouTube. Wala pa tayo sa Netflix, kuya eh. Malay mo prophetic yan, kuya ha. Malay natin. Bakit hindi? Of course, ating YouTube channel. Maraming salamat for joining us today. And gusto natin munang batiin na happy 33rd anniversary ang mga kapatiran natin sa Taytay. The Gospel of Grace and Truth Christian Church. Because after po na ating service dito, kami po ay lilipad doon sa Taytay. At tayo po ay makikipagdiwang na kanilang ika-33 anibersaryo. Isipin mo, 33 na sila. Tayo po ay ika-6 pa lang, pero tayo po ipinagtatagpo sa ating mga ministeryo. So puriin po ang Panginoon sa buhay na ating mga kapatid dyan sa Taytay, ang The Gospel of Grace and Truth Christian Church. Muli po sa ngalan ng bumubuo ng SGC o ng Solution Grace Church. Mga kapatid, SGC is Solution Grace Church. Ay kami po ay bumabati ng isang mapagpala at mabiyayang anibersaryo sa mga kapatid natin dyan. Yung iba po nanonood sa atin ngayon eh. Dahil ang kanilang service mamaya ay 3:30 ng hapon. So please pray for us and with us habang kami po ay tinatahak namin ang kahabaan ng, ano ba yung dinadaanan? C6? C6. Yan. At syempre pa, lahat sa mga kaibigan natin nanonood online, please join us every Sunday. At kayo po ay masaya namin makakasama. Mas masarap na tayo po yung nagpupuri sa Panginoon ng live dito mismo sa church. At binabati natin lahat ng mga kababayan natin dahil kung hindi ako nagkakamali, I will still have 61 days ba before Christmas. Ito ko sure. So ganun po kaigsi na lang. Although si Teacher Nelly nakapamasko na. So Merry Christmas, Teacher Nelly. Sa mga nakabili na ng kanilang pamasko, si Ate Erica mukhang nakabili na ng pamasko. Happy Merry Christmas. Sino dito nakabili na ng pamasko? Si Ate Amiel, syempre. Ate Amiel. Merry Christmas, Ate Amiel. And of course, we also want to say hi kay Tita Lorna. Nagpapagaling si Tita Lorna. Praise God. Siya po ay nasa bahay na. And we claim yung kanyang complete healing in Jesus' name. At sa lahat po mga nagpapagaling sa bahay ng mga kapatiran natin sa church. And today, excited po ako to give you the word. But before we move on sa ating pong pag-aaral, let's pray po muna. At tayo po papangunahan ng Panginoon. Aba, we thank you so much. Dahil hindi po magkamayaw ang aming mga puso. Dahil sobra po ang iyong nananaganang biyaya at nagbibigay po ito sa amin ng kagalakan. At sa umaga pong ito, habang amin pong binabagtas ang yaman ng iyong salita, hayaan mong gamitin po ang iyong lingkod para akin pong mailahad at malinaw na maipahayag ang iyong salita. At nang sa gayon ay patuloy po kami mamangha sa iyong biyaya na sa amin po mga kaluluwa ang siya magpapalaya. So Lord, I pray that you would use me as your mouthpiece at maipahayag po ng malinaw, Panginoon, ang iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Nang sa gayon, anuman pong takot at pangamba ay wasakin ng iyong pagmamahal. At ito pong lahat ng ito ay aming dinadalain na may pasasalamat at pagsamba at pagpupuri sa matamis sa pangalan
na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po every Sunday meron tayong pagkakataon na pagyamanin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ang salita ng Panginoon, sabi po sa Biblia, sa 1 Thessalonians chapter 5, ito po ay nagsisilbing tubig para hugasan ang ating mga kaluluwa. So bilang mga mananampalataya, nung tayo po ay kumilala sa Panginoon bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, yung ating pong espiritu, wala nang problema yon. Malinis, matuwid. Kaya nga po ang banal na espiritu ay nananahan sa ating espiritu. Bilang mga born-again Christians, hindi na po aalis ang banal na espiritu sa ating mga espiritu. Ang tawag po dito, the moment you have received Christ as your Lord and personal Savior, you are now justified. So ito po ay instant. Ikaw ay pag sinabing justified, just as if you did not sin. You are now the righteousness of God in Christ. Matuwid na matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya po yung banal na espiritu ng Diyos nananahan na sa iyong born-again spirit. Dahil nananahan na ito, ang iyong espiritu ay dapat mag-permeate o tumagos sa inyong kaluluwa. At dahil ikaw ay mananampalataya, you need to have a local church. Dahil tayo po bilang mga mananampalataya, we belong to a universal church. Automatic po yun. Lahat po ng mga mananampalataya sa buong mundo ay kabilang sa universal church. At ang atin pong chief shepherd si Jesus. Pero syempre, bilang kabilang sa universal church, you must, as a Christian, you must have a local church na kung saan magtatalaga naman po ang Diyos ng mga under-shepherds. Kagaya ko po dito sa church. Ang trabaho po ng inyong lingkod bilang under-shepherd, of course, once again, si Jesus ang chief shepherd, ako po isa sa mga under-shepherds, ay para kayo po ay paliguan at hugasan ang inyong mga kaluluwa. At ang gamit po ng inyong mga pastor ay ang salita ng Diyos. So tayo po hinuhugasan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon mula po sa mga burak, mga putik, alikabok na dumi na ating nasasagap mula Lunes hanggang Sabado. Dumudumi isipan natin, marami tayong nababalitaan. Nagpapalungkot sa atin, nagbibigay sa atin ng pangamba at takot. At kapag kayo po'y nakakapakinig ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo, hinuhugasan po ito para hindi tayo nanlalagkit. Mahirap yung buhay na malagkit. Di ba? Kapag natapunan po kayo ng soft drinks, ano pong unang pumapasok sa isipan natin? Pupunta tayo sa mahirap pumunta sa gripo, CR lang mga kapatid. Kasi nandun yung gripo sa CR. Binubuksan ng gripo, hinuhugasan ng tubig, di ba? Pero nagugulat ako, meron kong kakayahan pumunta sa gripo, mga kapatid. Ha? So hinuhugasan natin ng tubig kasi pag nanatili po yung soft drink sa ating mga balat at nanatili itong malagkit, pwede po itong dikitan pa na iba pang mga elemento ng ng mga alikabok. At pwedeng paglagakan ng mga bakterya yun kasi hindi naman ito ay alien sa ating katawan. Alien, di ba? Yung mga soft drinks. So kailangan nating tanggalin yon sa pamamagitan ng tubig. Pag hindi natanggal yon, manatili sa inyong mga balat, pwedeng mag-cause na infection. Gayon din po yung mga tinatanggap nating masasamang balita. Pag hindi po ito nahuhugasan ng salita ng Panginoon, pwedeng ma-infection yung ating mga kaluluwa. And that's why you go to church. And that's why you must have a local church para po tuloy-tuloy na hinuhugasan ng mga alikabok, dumi ng ating mga kaluluwa para hindi tayo nananalahula. Di ba, mga kapatid? Para bang ganito, bibigyan ko isang illustration. Kapag kayo po'y pumasok at pasintabi po sa mga kumakain, para lang mas lalo natin maintindihan. Kapag kayo po'y pumasok sa inyong mga comfort rooms at kayo po ay naglabas ng inyong mga sama ng loob at yung sama ng loob na yon ay hindi nyo binuhusan ng tubig, hindi ho ba mananalahula ang inyong mga comfort rooms? Ganon po ang nangyayari sa mga taong hindi nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Mananalahula ang inyong mga kaluluwa. At kapag nanalahula ang inyong kaluluwa, nandun pa rin yung putik na nanatili. Magkakaroon po ng masamang manifestations ito sa inyong pag-uugali. Mainitin ang ulo mo, lagi kang nasasaktan yung puso mo, at ang decision-making mo, apektado, and then nagmamanifest po yung sa inyong mga katawan bilang mga sakit at karamdaman. So that's the beauty of going to church and being part of a Bible study group.
So kinakailangan natin nahuhugasan po tayo. Kagaya po sa panahon natin ngayon. Kahapon, nabalitaan natin umuusok ang Taal Volcano at kanina, according to Feebox, ay nagkaroon ng eruption. So let's pray for the people of Batangas. Ang Batangas pala, nasa lugar pala ng Cavite ang Batangas, no? Tama ba? Cavite pala siya, no? So pag-pray natin, medyo malakas ang, may tuturing na ba itong pagputok? Nabalitaan ko lang kay Aryan kanina eh. Pero eruption ang ginagamit nilang word, no? And of course, sa mga bagay na ito, nagbibigay na naman ng takot sa maraming mga Pilipino. At alam niyo, hindi lang po takot ang nararanasan natin ngayon. Tayo rin po ay sangalan po ng ating church. Tayo ay nakikiramay sa ating kapatid na si Kuya Kim Atienza. Kapatid natin siya sa Panginoon. Siya po ay isang talagang bold na born-again Christian. Dahil po yung kanyang anak na si Eman Atienza ay nabalitaan po natin. Nasa LA yata at doon po siya binawian ng buhay. Dahil sa meron siyang pinagdaraan ng problema sa kanyang kaisipan according sa mga balita. So ito pa mga bagay na ito ay talagang dapat hindi natin ini-invalidate. Dapat natin kinikilala. At tayo po mga mananampalataya, hindi po natin hindi sineseryoso mga bagay na ito. Kaya nga po tayo dito sa church, kung bakit ko kayo binibigyan ng mga mensahe about the gospel is because magsisilbi po tayong asin at ilaw. Amen, church? So ang papel natin sa mga taong nahaharap sa mga ganitong pagkakataon na ibigay sa kanila ang ating mga tainga. Ibigay natin ang salita ng Panginoon. At mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po ang tinuturo ng mundo. At hindi po nagkakaroon ng lunas ang depresyon, mga mental disorders na ito, sinasabi nila. Ang sabi ng mundo, kausapin nyo ang inyong mga sarili. Hindi po yun ang panuntunan ng Diyos. Kung kayo po ay nahaharap sa mga ganitong problema, kausapin nyo mismo ang Diyos. Huwag po ang inyong mga sarili. Kasi baka sumagot yan. At pag sumagot yan, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. You have to talk to God. Hindi po sa sarili ninyo. Ang sinasabi ng mundo, church, kausapin mo sarili mo. Pero sinasabi ng Biblia, kausapin mo ang Diyos. Kasi po, alam niyo, pinaka-good listener natin, ang ating Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, cast all your cares upon Jesus. Why? Because He cares for you. Pastor, ang dami ng problema ng Diyos eh. Daragdag pa ako. Hindi po, walang problema ang Diyos. Marami siyang solusyon. That's why He is asking you to cast all, take note all, request upon Jesus. Why? Because He cares for you. So, He loves it. Pag iniit siya mo, yung iyong mga problema sa Panginoon, yung word na cast, sa Tagalog pala, pwede rin siyang catch or cast, iit siya. Pag may dumarating na problema sa inyo, sabihin mo, it's a problem, iit siya mula kaagad sa Panginoon. Kaya pala cast. Nakaligtaan ko lang yung Greek word for cast. Sa Tagalog, iit siya. So pag may dumarating na problema, once again, it's a problem, it's not mine. It's for you, Lord, believing that Jesus cares for you. Kasi gusto ng Panginoon tayo po ay peaceful. And that is our default mode. At ngayon po, patuloy natin pagyayamanin ating mga sarili. Dahil hindi lamang po mga kalamidad, gagaya po na pinag-usapan natin last Sunday, ang mga nakalipas sa Sunday, kung paano natin mapapanatili itong kapayapaan na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Take note, church, ang kapayapaan po ay ibinigay na. It's already bequeathed to you. So all you have to do, you have to believe it. So paano natin pagyayamanin ang ating kapayapaan? By hearing and hearing by the word of God. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you through our God and our Lord Jesus Christ. So the more po tayo natututo ng salita ng Panginoon, ang grace po and peace ay nagmumultiply sa ating mga buhay. Amen. And so today, pag-uusapan natin, aalamin natin, hindi lamang po mga kalamidad at mga samot-saring mga problema ating kinakaharap. May mga kinakaharap tayo, mga kagentong kalamidad na naman sa mga kababayan natin sa Batangas or sa Taal. Alam niyo, marami pa rin pong mga kinaharap ang bawat isa sa atin na mga temptations. Come on, church, say this with me, temptations. Ano sa Tagalog ang temptations?
diyan kayo mahusay. Di ba? Alam na alam nyo. Ano ulit sa Tagalog ang temptation? Tukso. Di ba? So pag sinabing tukso, saan galing ang tukso? Hindi sa Diyos. Okay? Hindi po nanunukso ang Diyos. Tinanong ko before yung isang kasama ko sa office, Christian office. Anong ginagawa mo para mapagtagumpayan mo ang tukso? Kinakantahan daw niya. Yung kanta ni Eva Eugenio. Alam ko, hindi alam na iba to eh. Narinig ko lang kanina kay Teacher Nelly. Yung tukso, layuan mo ako. Hindi mo pwedeng layuan ng tukso. Dapat, hindi ilalayo ang tukso sa'yo. Dapat ikaw ang lumayo talaga eh. Pero, paano natin lalayuan? Pastor, ang hirap eh. Tukso nga eh. Hindi po ba? So alamin natin, para tayo po ay makawala at mapalaya sa mga tukso na dala o hatid ng mundong ito. And ating pong message for today ay binigyan ko ng titulo na How to Overcome Worldly Temptations. How to Overcome Worldly Temptations. Sino po dito ang nagkakaroon po ng mga panunukso ng kalaban? Ako lang? Talaga lang ah. Maganda yung gano'n, ano? Di ba lahat tayo natutokso? Because we still live in this fallen world. At talaga po natutokso tayo. Now, meron po magandang panuntunan ang Diyos para tayo po ay makawala at managumpay sa tukso na ito ng mundong ito. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. At mula po dito sa mga panuntunan ito, makikita nyo na ang buhay ng mananampalataya, hindi po ito mahirap. Napangkaraniwang sinasabi ng maraming tao, nako, napakahirap maging Kristiyano at magpaka-Kristiyano. Hindi po mahirap maging Kristiyano. Alam niyo po, ito ang maling mindset ng mga tao, kaya ayaw nilang maging Kristiyano. Pag naging Kristiyano ako, magbabago ako dapat. Hindi po. Pag naging Kristiyano ako, dapat talikuran ko yung kasalanan ko. Hindi po. Kasi una sa lahat, hindi mo kayang talikuran ang kasalanan mo. Ang kikilos sa'yo, kung ikaw ay nagsuko na iyong buhay sa Panginoon, trabaho ng banal na Espiritu yun, hindi ikaw. Yun po yung maling mindset ng mga tao. Kaya po yung mga pastor na nagsasabi, talikuran nyo ang inyong mga kasalanan, wrong statement yun. No one can do that. Hindi natin kayang talikuran ang ating mga kasalanan. Ang nakakagawa lang po nun, kung bakit po natin natatalikuran ng kasalanan, it is the work of the Holy Spirit Himself. Hindi tayo. Now, para po lalo kayo ma-inlove sa Diyos, meron po siyang itinalaga sa pamagitan po ng isang kasaysayan sa Biblia para makita natin kung paano po na-overcome ang mga tukso sa mundong ito, Jesus' way, sa pamamaraan ng Panginoon. So ready na po kayo mga kapatid? At ngayon po marami mga tukso. Ano yung mga tukso ng kalaban? Alam niyo po, ang tukso ng kalaban, mababasa natin mula sa ating key verses in Matthew chapter 4. At ito po ay sinamarize ng 1 John chapter 2 verse 16. But before I give you this verse, let me give you muna yung ating question for today. As Christians, how do we overcome the temptations of this world? Aba, syempre, Pastor, dapat maging matatag tayo. Ang question, paano ka magiging matatag? Di ba? Now, aalamin natin, how do we overcome the temptations of this world? So once again, as I've said kanina, yung ating key verses po, it's found in Matthew chapter 4. Pero ito po ay sinamarize sa 1 John chapter 2, verse 16. Para malaman natin yung modus operandi ng kalaban. Hindi po nagbabago ang kalaban. Kung ang Panginoon Jesucristo po is the same yesterday, today, and forever. Ganon din po ang mga sistema at scheme ng kalaban. He is also the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago ng pambubudol niya. At maintindihan natin yan according to this verse. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So itong mga bagay na ito, hindi po daw nagmumula ang mga tuksong ito sa Diyos Ama. It comes from the world. Of course, at sino pong nire-representa ng world? Si Satan. Amen? So alamin natin. So tatlong bagay lang po ang ginagawa pong panunukso ng kalaban at hindi po siya nagbabago. The three temptations of Jesus in the wilderness. Same thing. Pinapatotohanan po ito, umaakma sa sinasabi ng 1 John chapter 2, verse 16. The lust of the flesh, it's found in Matthew chapter 4, verse 3. Mamaya po, babasahin ko sa inyo yun.
Number 2, the lust of the eyes, Matthew chapter 4, verses 5 to 6. And the pride of life, which is found in Matthew chapter 4, verses 8 till 9. So nakita nyo, no? Tatlo lang po ang pamamaraan ng panunukso ng kalaban. At ito po ay ginamit niya sa Panginoong Hesukristo. Isa-isahin natin. What is number 1? The lust of the flesh. And then the lust of the eyes and the pride of life. Amen. Now, sadyang, ito pong ginamit na panunukso ng kalaban sa ating Panginoon Hesukristo ay luma na. Like what I've said kanina, that Satan is also the same yesterday, today, and forever. Di siya nagbabago ng scheme. At mababasa po natin ito in Genesis chapter 3, verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, pleasant to the eyes, nakita niyo po yan? And a tree desirable to make one wise. So parehas lang, kapatid. So these are the 3 temptations of man in the Garden of Eden. The lust of the flesh, nakita ni Eve, di ba? Ay, good for food. Pwede, magpapabusog sa aking katawan. The lust of the eyes, pleasant to the eyes. According to Genesis chapter 3, verse 6 kanina. And the pride of life, desirable to make one wise. Nakita niyo po yun, mga kapatid? So hindi nagbabago, no? So once again, the 3 temptations of man in the garden, good for food, Genesis chapter 3, verse 6. Ganon din po ang ginamit ng kalaban sa panahon ng ating Panginoon Hesukristo, ng kanya pong tinukso ang Panginoon Hesukristo sa ilang. The lust of the flesh, Matthew chapter 4, verse 3. Ikalawa, pleasant to the eyes. The lust of the eyes, Matthew chapter 4, verses 5 till 6. And desirable to make one wise. Number 3, the pride of life, Matthew chapter 4, verses 8 till 9. Now, tingnan po natin, mga kapatid. Ito pong dalawang senaryo ito, in the Garden of Eden, mapapansin po natin, nung nilikha po ang tao, kailan po nilikha ang tao? On the 6th day. Amen? So nung nilikha po ang tao, ibig sabihin, tapos na lahat. Everything were provided for them. So lahat, busog na yung kanilang mga mata, sa ganda ng senaryo ng Garden of Eden, at busog na busog din yung kanilang mga tiyan, dahil lahat ng kanilang pangangailangan ay available na. And yet, hindi nagtagumpay si Eva at Adan. Na nagumpay dito, yung diablo, yung serpent. Pero kung titingnan naman natin si Jesus, he was tempted by the tempter, of course, it was the devil, in the wilderness. Sa wilderness, mainit. Walang pagkain, walang halaman, walang puno, walang prutas, walang tubig. At wala po siyang lugar na pwedeng silungan. Plus the fact na sa ilang, nagkalat po doon yung mga mababangis na hayop. Pero as we all know, nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo dito sa ilang. Now, aalamin natin, hindi pala dahilan yung iyong lugar, huwag mo sasabihin na ikaw ay nasa comfort zone mo and yet, hindi ka nananagumpay. Pero bakit ang Panginoon Hesukristo, hindi comfortable yung kanyang kinalalagyan, pero siya ay nanagumpay. So, alamin natin. So, hindi mo pwede sabihin sa Panginoon, Lord, basta dalhin mo lang ako sa lugar na ito, sigurado ko anumang banat ng kalaban, mananagumpay ako. Hindi po pala pwedeng gawin nating, hindi natin mapanghahawakan yun. Because si Jesus, once again, He was then in the wilderness. Walang pagkain, walang masisilungan, mainit, uncomfortable po noon, at ang dami pang mababangis na hayop. So tingnan natin, bakit sa kabila ng kanyang kalagayan, he was able to overcome Satan's temptation. Kasi parehas lang po sila ng temptation eh. Kay Adan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ganon din kay Jesus. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So alamin natin anong sekreto ang tinuturo sa atin ng Panginoon at paano tayo mananagumpay mula sa mga panunokso ng kalaban. Ready na po kayo? Napakagaling po ng Panginoon. At kung kayo po'y nahaharap sa mga temptations, kapag lalo na ngayon sa social media, naku grabe. Nung amin po mga kabataan, naalala ko pa, dahil sa kakulitan ng aming mga kalalakihan, pag gumagawa kami ng, madali lang naman kami tuksoy na kalaban nun, madali kami bumigay. Pero tinatago namin sa mga magulang namin yun. Ngayon, hindi na. Diba sa cellphone? Teacher, diba? As young as 4 years old, meron silang kalayaan para
Anong tawag doon sa term na yon, Kuya Aves? Yung sinasabi nila, yung... Kaya, ha? Doom scroll? Di ba yung mga bata ngayon, kaya pala pag naglalakad, gano'n sila ng gano'n no? Grabe ang ano ngayon, ang temptation, napakadali. Pero mga kapatid, pwede nating sabihin, Lord, kahit madali ang temptation ngayon, kaya natin managumpay laban dito. Jesus way. Wow. Praise God. So, balikan natin. Yung kasaysayan, kung saan dito tayo huhugot ng kapangyarihan mula mismo sa mga ginawa na ating Panginoon. Kung paano siya na nagumpay mula sa panunukso ng kalaban. Once again, 3 lamang po ang eskema ng kalaban. At hindi po ito nagbabago. Ano po yun? Review. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Hindi nagbabago yun, mga kapatid. Let's read Matthew chapter 4. This time, verses 1 till 3. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Now, ang nagtatanong dito yung mga tao, bakit siya hinayaan ng Diyos para tuksuhin ng kalaban doon? Hindi po. Actually, hinayaan po ng Diyos si Jesus dito para, kumbaga sa gold, no? Halimbawa, meron tayong gold. Dadalhin natin yun sa sumusuri, kung totoo bang ginto yung iyong singsing. So dadalhin mo yun doon para suriin niya. Ganon din po ang ginawa ng Diyos Ama. Ibinigay niya, pinahintulutan niya ang kalaban para suriin itong kanyang bugtong na anak na sadyang walang bahid ng kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nito in Matthew chapter 4 verse 1. So hinayaan ng Diyos, Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil para makita kung gaano kabanal, kadalisay ng bugtong na anak ng Diyos. Okay, malinaw sa atin yan, church? Hindi hinayaan ng Diyos, dinala doon ang Panginoon para lamang tuksuhin at tuksuhin. Hindi po, para pakita ng Diyos sa dyablo kung gaano kadalisay, kabanal, at walang bahid ng dumi ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Verse 2 tayo, Matthew chapter 4. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Verse 3. Now when the tempter came to Jesus, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Isipin mo mautak si Satanas. Bakit sa dinami-dami ng temptation, sabi ni Satanas, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Alam ni Satanas kung saan niya titirahin ng Panginoon. Because in those days, he was then fasting ilang araw? 40 days, 40 nights. Eh syempre kung ano yung weak spot mo, doon ka babanatan ng kalaban. Di ba? Pansinin niyo po, pag kayo po ay nagugutom, di ba? Madali kayong bumibigay. Alam mo, pag alimbawa lang, may nanliligaw sa inyo, Ate Erica, huwag kang basta-basta bibigay pag nagugutom ka. O, sagutin mo ako, hindi ko bibigay sa itong hamburger na to. Tapos sinagot mo yung naliligaw siya dahil lang sa hamburger. Kaya po, isang paalala sa atin, huwag kayong pupunta sa supermarket daw, huwag tayo mamimili pag gutom. Kasi mabilis tayong matempt at nabibili natin yung mga bagay na hindi natin kailangan, di ba? Ate Jack, huwag kang mamamalengke ng gutom. Kasi marami kang mabibili na hindi mo talaga kailangan. Di ba? Mga kapatid. So dito, alam ni Satanas. Talaga naman, sinabi niya kay Jesus, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Grabe ang kalaban, Now, isa-isayin natin, mga kapatid. Dito tayo, isa-isayin natin. This is the lust of the flesh. Grabe, Napakita, toong goods tong anak ng Diyos, Talagang tutuksoin ko. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang mga batong ito. And by the way, mga kapatid, yung lyrics sa We Are the World, mali yun Hindi naman ginawa ng Panginoong Jesus yung bato na tinapay. May lyrics sa dito, di ba? Kaya makoy naalala mo yung part doon? Parang For God has shown us by turning stones to bread. Mali yun. Mali, tinitwist nila Hindi pinatulan ng Panginoong Jesucristo ang dyablo. Kasi hindi na niya kailangan patunayan sa dyablo kung sino siya. Kilala niya sarili niya. Hindi na niya kailangan ipakita pa sa dyablo na gagawin kong tinapay ito para maniwala ka. No. Pag meron pong nangaaway sa inyo, you don't have to explain as long as alam mo katayuan mo. Pag tinutokso kayo ng kalaban, pinakamainam dito,
Huwag kayong bibigay sa Kanya kasi dapat alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. And in this case, hindi po ginawang tinapay ng Panginoon Hesukristo yung mga bato doon. Because hindi na niya kailangan patulan ng dyablo. Alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Amen, church? So, meron tayong lesson doon, mga kapatid. So, ito Matthew 4, verses 1 to 3, ito po yung last of the flesh. Dito naman tayo sa the last of the eyes. Matthew chapter 4, verses 5 to 6. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, ganun pa rin sinasabi ng kalaban sa kanya, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you. So ito po ay malinaw na sinasabi, lust of the eyes. And dito naman tayo sa verses 8 to 9, still with Matthew chapter 4. Ito naman po yung pride of life. Again, the devil took Jesus up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Pinapakita dito ng kalaban. Nasambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ito. Parang tunog politiko tong si Satanas talaga, no? Verse 9, and he said to Jesus, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Ito yung mga scheme ng kalaban. So this is the pride of life. At maraming tao po sa ngayon ang bumibigay sa tuksong ito. Dapat wala pong masama sa mga magagandang bagay, pero dapat hindi nakaangkla dito ang inyong pagkatao. Hindi kailangan mamahalin ng relo mo para makilala mo ang sarili mo at kilalanin mo ang sarili mo na ikaw ay someone or somebody. Hindi po. Kahit mumurahin ng relo ninyo, hindi mo na kailangan pa ng Relax o Rolex. Basta alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen? So hindi natin kailangan yun. As long as alam natin kung sino nagmamay-ari sa atin, sapat na po yun. Hindi binubuo ng iyong pagkatao kung anong meron ka. Ang iyong pagkatao ay binubuo kung sino nagmamay-ari sa iyo. Amen, church? Amen. Parang wala nag-amen doon. Amen. Na malinaw na mula pa sa mga pangyayari ito, hindi nagtagumpay ang kalaban. Alam niyo kung bakit? Napikon ng dyablo. Alam niyo ba't siya napikon? Pababasa natin in verse 11, iniwan niya si Jesus sa ilang. Siguro sabi ng dyablo, wala akong mapapala dito, talagang hindi bumibigay. Di ba gano'n naman ang mga manunukso, pag wala silang magawa, iniiwan tayo. At iniwan niya dito ang Panginoon Hesukristo at mababasa natin sa verse 11. Still with Matthew chapter 4. Then the devil left Jesus and behold, angels came and ministered to him. Amen. So paano po kaya nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo sa panunukso ng kalaban? Bagaman siya po ay nasa ilang. And mind you mga kapatid, dito sa Garden of Eden, ang mga tao dito, si Eva at si Adan, ay busog na busog. Because nung sila po ay nilikha ng Diyos, provided na lahat on the 6th day. Amen? Pero dito ang Panginoon Hesukristo, nasa ilang siya, walang tubig, walang masisilungan, walang pagkain, walang puno, walang mga halaman, at nandun po yung mababangis ng mga hayop na pwede anytime pwede siyang lapain. And, huwag natin kakaligtaan, nagpa-fasting pa po siya. Di ba? Minsan ang hirap talagang labanan ng busog ka nga, hindi ka manalo sa temptation eh. Gutom pa kaya? Di ba? Tapos 40 days samantalang may mga kakilala ako dito. 1 meal lang, bumibigay na eh. Ito 40 days sa pinag-uusapan, mga kapatid. Now, may pag-asa tayong managumpay laban sa temptation. Amen. So, paano? Ito yung masayang eksena dito. So, kung bakit hindi po nagtagumpay ang diablo, alamin natin. 3 reason. How did Jesus triumph over the devil's temptations? Number 1, Jesus knew the Word of God. This is really important. Matthew 4, verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by the word that proceeds from the mouth of God. Now, alam niya ang scripture. Because he quoted this verse. Wala pa namang New Testament nun eh. Doon sa Torah, in Deuteronomy 8, verse 3. So, alam niya. Bakit niya alam? Bakit niya sinabing it is written? Kasi meron siyang nabasa. Kasi mahirap pagbasa na walang naisulat. Kaya sabi ni Jesus, it is written. And ang kinote niya, once again, Deuteronomy chapter 8, verse 3. Yung second part, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So that's number 1. He knew the word of God. So ibig sabihin,
talaga naman nagbabasa ang Panginoong Hesukristo ng kanyang salita. At tayo po bilang mananampalataya, ibinigay sa atin ang Biblia para basahin natin, mga kapatid. Ha? Kung wala man kayong physical Bible, please, I would suggest sa mga cellphones po ninyo, kasi lagi naman ninyong hawak, may mga app na po bang Bible ang inyong cellphone? Amen? Sino dito may mga app ng Bible sa cellphone? Yun, mahalaga yan ha, mga kapatid. Now, number 2, how did Jesus triumph over the devil's temptations? Jesus knew that He is His Father's beloved Son, in whom the Father is well pleased. Matthew 3:17, and suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So malinaw sa kanya na hindi lang siya basta anak ng Diyos, siya ay minamahal na anak ng Diyos. At malinaw din kay Jesus na sa Diyos, siya ay well-pleasing. So nalulugod sa kanya ang Diyos. Amen. Number 3, Jesus knew that it is only God who is worthy of His worship. Wala na siyang ibang sasambahin. Kahit si Satanas, hindi niya sasambahin. Malinaw sa kanya yun. Matthew 4 verse 10, and Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written." Sinabi na naman niya, it is written. Nagbabasa siya ng kanyang Torah in those days. "You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve." Deuteronomy 6:13, kasi binalikan niya yung scriptures niya eh. "You shall fear the Lord your God and serve Him, and shall take oaths in His name." In Deuteronomy chapter 10 verse 20, "You shall fear the Lord your God, you shall serve Him." So alam niya, ang kanyang paglilingkuran ay ang Diyos lang at wala ng iba pa. Amen? Amen, church. So yun po yung tatlong bagay. Una, review alam niya ang salita ng kanyang ama. Ikalawa, alam niya, malinaw sa kanya, na siya ay hindi lang basta anak ng Diyos, siya ay minamahal na anak ng Diyos, na kung saan siya rin po ay kinaluluguran ng Diyos. That's number 2. Number 3, alam niya na wala na iba pang sasambahin, kundi ang kanyang ama lang. Siya lang ang marapat na bigyan ng papuri at pagsamba. Now, tingnan natin bakit naman po kaya hindi nagtagumpay itong si Eva at si Adan doon sa Garden of Eden? Sa kaparehong panunokso, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Bagaman, sila po dito ay busog na busog ang mga mata sa ganda ng senaryo ng hardin at busog na busog din po ang kanilang mga tiyan. It's because everything were provided for them. Pero si Jesus, kabaliktaran. Walang halaman, mainit ang lugar, pero mababangis na hayop at nagpa-fasting pa for 40 days and 40 nights. Amen? So alamin natin bakit po kaya. Kung tutuusin, mas maganda po talaga ang kinatatayuan itong mag-asawang ito. Now, bilang patunay, sabi ng Matthew chapter 4 verse 2 na nagpa-fasting po si Jesus noon. And when He had fasted 40 days and 40 nights, afterward, He was hungry. So bakit nilagay dito He was hungry? Dahil kasi pwedeng isipin ng mga tao, kaya mag-fasting niya kasi Diyos naman siya eh. No, as a man, nararamdaman din po ng Panginoon Hesukristo ang gutom kagaya ng tao. And please be reminded that Jesus is 100% God at the same time 100% man. Okay, church? Lahat po ng nararamdaman natin, naranasan din po niya. So when He fasted 40 days and 40 nights, kaya sinulat dito afterward, He was hungry. So nararamdaman po niya yung nararamdaman natin. Now, bakit hindi na nagumpay itong si Eva at si Adan due to lack of knowledge? Dahil mas pinakinggan po nila yung sinabi nung salesman, yung serpent. Bakit salesman? Pinakinggan nila. Ayun ang problema. Bilang si Adan, siya unang nilikha, di ba? Anong sabi sa kanya ng Diyos? Spoken commandment. Of all the trees in the garden, sabi ng Diyos, you may freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Why? For in the day that you eat of it, you shall surely die. Ang problema, hindi nagrema yata sa kanya yung mensahe. That was the first spoken commandment of God. Nung dumating si Eva, parang nagulo pa yung buhay ni Adan. Nakipag-usap doon sa salesman, doon sa serpent. Sabi nung serpent, mali-mali na yung information. Now, malaking responsibility natin mga lalaki. Sabihin yung spoken commandment. Tayo po ang mga pari at hari sa bahay. Pastor, sa bahay kasi, ibang namin eh. Naalala ko lang. May reel ako napanood. Napanood dito ni Sister Sally. Maisingit ko lang.
Sabi nung, meron yata yung magkakaibigan, bring me. Sabi nga, bring me for 5,000 pesos. Di tayuan yung mga lalaki. Dalan nyo ako for 5,000 pesos ng mga asawa nyo na hindi madadaldal at hindi mga marites. Sabi ng mga lalaki, mahirap yan. Walang mananalo sa amin dito. Pero hindi po lahat ng asawa, ha? Nung nandun ako, panalo ako eh. May 5,000 ako nun. Di ba, ma? Kaya sabi ko kay mami nun, ma, huwag tayo hahantong sa ha? Na hindi tayo mananalo, ha? So dito, mga kapatid, ang problema, hindi ko alam, baka hindi binahaginan ni Adan, itong si Eva, kung ano yung spoken commandment ng Diyos. Once again, ano yung spoken commandment ng Diyos? Of all the trees in the garden, hindi po nagkulang ang Diyos, hindi po siya masungit. Of all the trees, for example, ang lahat po ng puno doon ay 100 trees. Yung 99, you may freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, isipin mo 99 against 1. Sa 99, pwede kang kumain, you may freely eat, sabi ng Diyos. But of the tree, this one tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Ang propensity ng tao, kahit bigay mo sa kanya yung marami, pero nandun ang mata niya, bakit kaya hindi pwedeng kumain doon? Sa nag-iisa lang. Parang dito, di ba? Pag merong commandment ako binigay, kunwari lang, pagdating nyo dito, okay pa. Tapos nakita nyo, merong 7 mga kwarto isa-isa. And then the following Sunday, doon sa 7 kwarto yun, merong isang kwarto nakalagay, huwag kayong papasok. Kapag nakaupo kayo dito, nasaan ang mata nyo? Doon sa kwartong yun, di ba? Di ba, church? Kapag kayo po ay pinipigil, lalo kayo nang gigigil. Yun ang problema ni Adan, di niya sinabi kay Eva. Now, ito na ang problema. Nung nakipag-usap na si Eva doon sa salesman, ito po ang kwento. Dito, Genesis chapter 3, verses 1 till 5. Now the serpent was more cunning. Ano yung cunning? Mayutak. Than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, kinausap niya yung babae, ba't kaya hindi si Adan? Ako naniniwala ko mga babae mas mas maraming kayang diskarte po, Kayang gawin ng babae. Tayo, pag babae, kahit kaya nilang magluto habang nagpe-pedicure. Lalaki, hindi natin kaya yun. Luto lang. Sila habang nagpe-pedicure, nagluluto. Nagwawalis pa yan on the side. So alam ni Satanas kung sino kakausapin niya. And he said to the woman, as God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. Ang problema dito ni Eva, mas alam ni Satanas yung spoken commandment ng Diyos. Kaya kaya niyang i-twist. Sabi niya, ito ba talaga sinabi ng Diyos? You shall not eat of every tree of the garden? Ito, sumagot ang babae. Sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ito na yung problema. Sabi niya, we may eat the fruit of the trees of the garden. Yun na. Hindi siya sure. We may eat. Ang sabi ng Biblia, of all the trees in the garden, you may freely eat. But of this one tree, which is the tree of the knowledge of good and evil. Now, tuloy natin sa verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Nagdagdag na siya ng kwento. Ang sabi lang ng spoken commandment, you shall not eat. Hindi naman sinabi, you shall not touch. Nakita nyo na, mga kapatid, importante po pag tumatanggap kayo ng balita, dapat hindi fake news. Walang dagdag. Ano sabi ng Channel 7? Walang kinikilingan, walang dagdag, walang bawas. Diba? Ito may dagdag eh. Dahil hindi siya sure, dinagdagan niya. You shall not eat, nor shall you touch, lest you die. So may dagdag na si Adan. Ang problema ni Adam, hindi nakibo. And that's why I believe yung pangalan niya Adam, because he was Adam. Sana kinorek niya si Eve, no? Sabi niya, sandali na Eve, mali. Hindi, sabi lang ng Diyos, you shall not eat from it. Wala sinasabing you shall not touch. So, kaya pala pangalan niya teacher ay Adam because he was Adam. So mga lalaki, dapat tayo nangunguna sa Bible study, dapat alam natin ang salita ng Panginoon. Pag sumablay yung asawa natin, nakukorek natin. Tahimik sa Adam eh. Siguro hindi rin siya sure. Yan ang delikado. Verse 4, then the serpent said to the woman, you will not surely die.
alam ng kalaban, and even to this day, alam ng kalaban ng Bible. Ngayon, pag hindi nyo alam ang Bible, kaya niyang i-twist at matitempt po tayo. Sabi niya, you will not surely die. Hindi lang you will not die. Meron siyang sure. Is surely na word. So, certain ng kalaban. Verse 5. For God knows, ito na. Bakit hindi ka mamamatay na tiyak? For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened. Sa totoo lang, bukas ng kanyang mga mata. Alam niyo kung bakit? Because Adam and Eve, tayo po mga tao, we were created in the likeness and in the image of God. Ang problema, pinalabas na masama ng serpent itong Diyos. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. But the truth is, tayo po ay kagaya na ng Diyos because we were created in the image and likeness of God. That's the pride of life. So ngayon, ito ang masamang epekto sa mga mananampalatayang hindi nagba-Bible study. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Pag dumating ang temptation, ganun tayo. Pag kinakausap ng kalaban, ganun ba? Tapos nag-agree ka pa sa kalaban, no? Ganun ba yun? Tapos Bible study ka pa ng kalaban. Pero twisted gospel. Ganun pala yun. Serpent. Oo nga. Of course, alam natin ang nangyari. Nadagumpay ang kalaban at sila po ay pinalayas mula doon sa Garden of Eden. So, ang ganda ng kanilang kinalalagyan and still, they weren't able to overcome the temptation. Now, tingnan natin ang Panginoon Jesucristo. Ito yung magandang ginawa ng Panginoon dito. So, ano po kaya ang sekreto na ating Panginoong Jesus at siya po ay nagtagumpay laban sa panunokso ng kalaban? Tingnan natin to. Matthew chapter 4, verse 3. Now, when the tempter came to Jesus, take note, church, the tempter said to Jesus, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Dito doon po malalaman natin ano yung pinakamabisang pamamaraan kung paano po tayo mananagumpay laban sa kasalanan o laban sa mga panunokso ng kalaban. Okay, church? Now, tingnan niyo po dito. Sabi ng kalaban, ang kausap dito ng Panginoon ay yung kalaban, the tempter, the devil itself. If you are the Son of God, command that these stones become bread. Now, in Matthew 3, verse 17, mag-rewind tayo ng konti. Ito pong pagkakataong ito, yung context, wala pa pong ginagawang himala ang Panginoon. Okay? Nagsisimula pa lang siya sa ministry niya. Matthew chapter 3, verse 17. And suddenly, a voice came from heaven. Ito po yung binabautismo na siya. Saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now, si Satan po, di ba? Kagaya po nung sinabi sa Genesis chapter 3, verse 6, he was cunning. Sa Tagalog, ang cunning ay mautak. Mautak siya. Para bumigay sa tukso, itong si Jesus, he dropped a word. Tingnan po natin, Tingnan natin, i-compare natin yung Matthew 3:17 sa Matthew chapter 4, verse 3. Tingnan po natin. See what word is missing. Once again, Matthew 3:17. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3. And suddenly, a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Pagdating po sa Matthew chapter 4, verse 3, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Now, when the tempter came to Jesus, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. So, what word was missing? Napansin nyo? Beloved. Thank you, Kuya Nestor. Sa Matthew chapter 3, verse 17, sabi ng Diyos sa kanya, kung siya po pagkaaho niya mula sa pagpabaptize, sabi ng Diyos sa kanya, this is my beloved Son. Referring to His Son, Jesus, this is my beloved Son. Pagdating sa Matthew chapter 4, verse 3, sabi ni Satanas, if you are the Son of God, ano pong dinrap niya na word? Beloved. So maraming Christians sa ngayon ang natatalo sa buhay. Maraming Christians sa ngayon, they know anak sila ng Diyos. But the problem is, hindi sila naniniwala. They find it hard to believe that they are the beloved sons and daughters of God. Yun ang problema ng maraming Christians. Kaya pag may dumating na tukso ang kalaban, bumibigay sila sa kalaban. Because they find it hard to believe, oo nga, anak ako ng Diyos. But the problem is, hindi ako beloved son of God. Hindi ako beloved child of God.
Anak ako ng Diyos. Ito pa ang problema. Maraming Christians sa ngayon, they also find it hard to believe that they are pleasing before Abba, before God. Kasi pagdating sa Matthew chapter 3 verse 17, sabi dito ng Panginoong Diyos, mismo kay Jesus, "This is my beloved Son." Nakita niyo yung ownership? This is my beloved Son. Hindi lang siya basta mahal ng Diyos. "In whom I am well pleased." Maraming Christians po sa ngayon, problema, alam nila anak sila ng Diyos, pero hindi sila naniniwala beloved sila. Isa pang problema, hindi sila naniniwala sa harapan ng Diyos, sila ay kalugod-lugod. That's a big problem. Kaya maraming Christians sa ngayon, kung bakit sila natutokso, pag natutokso sila, hindi sila nagpipray kasi believing, galit naman sa akin si Lord eh. Bakit ka makikipag-usap sa isang Diyos na galit sa'yo? Di ba pag meron tayong kaibigan na nagtatampo sa'yo, nagagalit sa'yo, kakausapin mo ba yon? Hindi eh. Kasi alam mo, galit sa'yo yun eh. Di ba? Halimbawa, galit sa akin si Ate Jackie. Hindi ko siya kakausapin. Gagamit ako ng emisaryo at marami pong tao sa ngayon ganun. Yung iba, lumalapit kay Virgin Mary. Yun ang turo ng relihiyon nila eh. Lumapit ka sa nanay para mas mawala yung galit sa'yo ng anak. That's religion. So kung kayo po'y mananampalataya, you have to believe this, hindi lang kayo basta anak ng Diyos. You are God's beloved sons and daughters in whom God is well pleased with you. Bakit nagagalak? Palakpakan natin ng Panginoon. Bakit nagagalak sa iyo ang Diyos? Because you are in the beloved in Christ Jesus. Mamaya pa pagyayamanin natin yan. So whenever you pray today, believing that, Lord, thank you that I am your beloved child in whom you are well pleased. Pag nagpipray ka, alam mo well-pleasing ka, hindi ka nahihiyang magsabi sa Panginoon ng lahat ng pagpupuri at pangangailangan mo sa Panginoon. Pero kapag meron kayong maling mindset sa Diyos, lalo na pag tinamaan kayo ng temptation, ako po, Diyos ko, paano ako magpipray? Galit nga sa akin ang Diyos. Tapos ang mindset mo sa Diyos, dahil disappointed sa iyo ang Diyos, nakatalikod. Pag nag-pray ka, Lord, bakit? Ganoon ang mindset ng maraming tao eh, di ba? Lalo mga Christians. Tapos, anong banat ng mga tao? Lord, please, pagbigyan niyo po ako dito. Nakikiusap sila, nagmamakaawa. Maraming Christians nagpipray, nagmamakaawa. Pag pumunta po kayo sa bahay namin, at nakita yung mga anak ko habang kumakain kami, nakaluhod sa akin, sabi ng mga anak ko, "Daddy, please, extra rice." Sasabihin niyo sa akin, ang sungit ng tatay nila. Maraming Christians po gano'n nagpipray. "Lord, please po." Tapos nakaganon. Tapos sasabihin pa ng ibang mga Kristyano, "Yanigin natin, kalampagin natin ang langit para bang napakabingi ng Panginoon." And that's why pag dumating ang temptation, mabilis lang bumigay. Pero si Jesus, hindi siya bumigay sa temptation ni Satan because he knew the Word of God. He knew who he is before God. He is God's beloved Son in whom his Father is well pleased. So church, kayo to. Because as Jesus is today, so are we in this world. Amen. Di ba? So alam ng kalaban, pag tinutokso ka niya, sasabihin niya sa'yo, di ba noong nakaraang linggo may ginawa kang kasalanan, so hindi ka beloved son ng Panginoon. Hindi siya well-pleasing. Na huwag niyo na pong papansinin yun. Wala pong magbabago sa pananaw ng Diyos sa inyo. You are still God's beloved Son in whom God is well pleased. Hindi ka well-pleasing before God dahil sa mga ginagawa mo. No. Kaya po, natutuwa, nagagalak at nalulugod ang Diyos sa iyo because you are now in Christ Jesus, His beloved. Pag sinabing in, the word in, I-N, it's a preposition of location. It's a preposition of place. It tells you what you are and where you are today. Where you are today in Christ. Nakikristo ka. And what you are today, you are the righteousness of God in Christ Jesus. So wala kang magagawa. Ang Diyos, when He looks at you today, hindi ka niya nakikita niya sa iyo si Kristo. And that's why He is well pleased with you. Wow! Pag dumating ang temptation, walang laban sa iyo. Kasi alam mo posisyon mo eh. Okay, bumigay ka, pero sabi mo, tumatayo ka kaagad. Ang ginagawa ng Panginoon sa iyo, ano ba, may temptation, bumigay ka. Di ba ang Panginoon natin, ang tinatawag natin sa Kanya, He is the lifter of your heads. Huwag kayo nang lulumo. Itataas ng Panginoon ang inyong mga ulo. Hindi po kayo kukondenahin ng Diyos. Ang mangungundina sa inyo, ang inyong mga kaibigan, pwede pa. Ang kapwa niyong tao. Yan bang Kristyano? Ganon ang kaibigan niyo. Pero ang Panginoon, hindi niya gagawin sa iyo yun. He will never condemn you, but He will lift your head up high. At from there, itataas ang ulo mo.
Never judge your standing by your behavior, but rather judge your behavior by your standing. Pag nagkamali po kayo, how to judge your behavior by your standing. Sandali lang, nagkamali ako. Matuwid na ako matuwid ako At banal na ako sa harapan ng Diyos. Hindi ko na dapat ginagawa to. Sumakay ako ng jeep kanina, hindi ako nagbayad. Dali lang. Hindi na gawain ng Kristyano yun Habulin mo yung Mama, bayad! Ay, hindi na niya narinig. Next time na lang. Hindi mo na ulitin. Okay? Nakukuha niyo, church? Never judge your standing by your behavior, but rather judge your behavior by your standing. So pag dumating ang temptation, nananagumpay po tayo. Amen? Are you getting this, church? Wow! So nakikita mo ang Diyos mo, hindi ko po sinasabing konsentidor ang Panginoon Pag nagkakamali tayo, hindi kanya ikaw doon sa iyong ginagawang masama. Hindi siya mag-agree sa'yo, but He will never condemn you. Dahil alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. At alam mo kung sino ka, you're a God's beloved son, anak ka ng Diyos Ikaw ba hindi magbabayad sa jeep? Ang bira naman, magkano lang yun Mangi-scam ka ba? Hindi mo gagawin yun. Anak ka ng Diyos In whom God is well pleased. So ngayon, tatayo ka uli, gagawin mo yung ginagawa ng mga taong banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Pag may umaaway sa'yo, hindi ka pumapatol. Kasi alam mo, matuwid ka At katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos. Amen? Pag may naririnig ka mga tinig, hindi pinapakinggan yun. Ang pinapakinggan mo lang, yung tinig ng Ama. This is my beloved Son, in whom I am well pleased, and that is you, church. Galing, Praise God. Now, tingnan niyo po dito, Matthew chapter 4, verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So sabi dito ng kalaban, turn these stones into bread. Ang sagot ni Jesus, man shall not live by bread alone. He quoted Deuteronomy 8 verse 3. Alam niya ang scripture. Ang sabi ng Panginoon dito, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So ako'y nabubuhay, hindi sa tinapay lang, kundi sa mga lumalabas sa salita sa bibig ng aking Ama, ng Diyos. Now the question is, ano yung mga salitang lumalabas sa bibig ng Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa atin? Rewind tayo, Matthew 3:17. Ano yung lumabas sa bibig ng Ama? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So every time na may dumarating po na tukso sa inyo, lagi mo sasabihin, hindi ako nabubuhay sa mga pang-araw-araw na pagkain. Nabubuhay ako at may lakas ako. Diba, meron tayong kanta, the joy of the Lord is my strength. Ito po ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Believing that you are God's beloved son, God's beloved daughter, in whom God is well pleased. Yun ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Kaya pala, malinaw sa Panginoon. So hindi na niya pinatunayan sa Diablo, hindi ko na kailangan gawing tinapay ang mga bato. Sapat na. Bakit ko papatunayan? Hindi ko kailangan ng tinapay. Hindi naman ako dyan nabubuhay ako kung anong sinasabi ng Diyos sa akin. So church, every day may temptation tayo, kinakaharap. That is true because we still live in this fallen world. Paano tayo mananagumpay? Kung ano yung mga lumalabas sa bibig ng Diyos. And sabi ng Diyos sa'yo, ito yung mga lumalabas sa salita na nagbibigay ng buhay sa inyo. You're my beloved child in whom I am well pleased. Ang ganda ng tinig ng Panginoon, no? Hindi condemning. Pero ang tao, very condemning. Pero ang Diyos po natin, He will not condemn you. Amen, church? Diba? Napakasarap sa pakiramdam. At maganda pa rin dito, hindi lang masarap sa pakiramdam. Ito po ay totoo. At kapag sinabi ng Diyos, siya po ay tapat sa kanyang salita. Amen. 1 John 2:15, tingnan niyo po ito before we end. Do not love the world or the things in the world. Huwag na po natin mahalin ang mga bagay sa mundong ito. Now, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Pangkaraniwan, ang verse na ito, sinasabi ng maraming mga preachers. Kaya ka nai-inlove sa mundo, kaya ka bumibigay sa temptation ng mundo ito, it's because you do not love the Lord. No, it's not. Maraming tao sa ngayon, and even Christians, they fall in love with the world. You know why? Because the love, sabi ng talata, the love of the Father. Take note the love of. Hindi sinabing the love for. The love of the Father. Maraming Christians sa ngayon, they have no revelation of how much God loves them. So tayo po mga nasa biyaya, tayo nabuksan sa mensaheng ito, it is our responsibility to tell the world of how much God loves them. Ang problema sa panahon natin sa ngayon, even mga malalaking Christian organizations, sinasabi nila, ang Diyos susumpain kayo. No such thing. Nasa dispensation po tayo ng biyaya.
Walang sumpa. Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So ang ating responsibility, ang ating ability to respond sa kabutihan ng Diyos is to tell the world of His love. Yun po ang trabaho natin. Kapag ang tao po at mga mananampalataya, they will have the revelation of how much God loves them, they will not love the world. Yun ang susi. Nakuha niyo, church? If anyone loves the world, the love of, hindi po not for. Hindi for pala. Kasi ang sinasabi ng maraming tao, kaya ka nai-love sa mundo dahil hindi mo mahal ang Diyos. Hindi po. Maraming tao at Christians sa ngayon, they have no revelation of how much God loves them. So yun po ang ating ibabahagi sa mga tao. Church, God loves you. And He is well pleased with you. Galing, ano? Ang galing na salita ng Panginoon. Now, let's go back to our question. As Christians, how do we overcome the temptations of this world? Let me give you ito pong 3 points or 4 points yata. Ito how to overcome the temptations of this world. Number 1, have a full knowledge of the Word of God. That's really important. 2 Peter chapter 1, verses 2 to 3. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Number 2, be established that you are your Abba's beloved Son in whom He is well pleased. Ephesians 1 verse 6, ito yung sinasabi ko kanina, na ikaw talaga ay well-pleasing before God. Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted in the beloved. The word accepted in Greek, it's charitu. Come on, church, say this with me. Charitu. Hindi po charitu, charitu. Yun ang tamang bigkas. Charitu, highly favored. So sa mata ng Diyos, you are highly favored. Why? Because you are now in the beloved. Wow. Number 3, be convinced that it is God, our Abba alone, who is worthy of our worship. Psalm 106 verse 1, praise the Lord, who give thanks to the Lord for He is good, for His mercy endures forever. Now, this is our solution. How to overcome the temptations of this world. Know and believe. Hindi lang po dapat alam ninyo, dapat paniwalaan ninyo that your Abba loves you immensely or so much. Sabihin nyo nga po, say this with me. My Abba loves me so much. Alam niyo po ba, God is so in love with you. Mahal na mahal ka ng Diyos. And that He is well pleased with you. Nalulugod ang Diyos sa iyo. Hindi siya disappointed sa iyo. Huwag po ninyo papaniwalaan yung sinasabi ng ibang mga relihiyon. Naku, disappointed sa iyo ang Diyos, galit sa iyo ang Diyos. No, He is well pleased with you. Pastor, yung pong Matthew 3:17 para kay Jesus lang. Hindi po. And suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Kita nyo na, kay Jesus pa yung verse na yan. Yes and no. Hindi ba ito pwede para sa atin? Para sa atin din po ito because we are now in Christ Jesus. Amen? Sabi po ng 1 John 4:17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Kaya po pagdating na judgment, hindi tayo natatakot. Why? Because sino yung He dito? As He is, Jesus is in heaven. Si Jesus po sa heaven, ano siya? Well-pleasing? Hindi kayo sure? Is Jesus well-pleasing? Amen. So are we in this world. Hindi in the next world, in this world. So kung paano po minamasdan ng Diyos si Kristo, well-pleasing before Him, so are we in this world. So, sa atin din ng Matthew 3:17. Kaya pagdating po sa verse 18, ito po ay napapanahon sa mga depressed. Ito po yung pinakamainam na gamot sa mga pusong binabalot ng pangamba at takot. Ang kinin at paniwalaan ang katotohanang mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. 1 John 4:18, there is no fear in love but perfect love cast out fear. Kaninong perfect love? Hindi po atin to. Perfect love ng Diyos. Kapag alam mong mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos, lahat po ng takot ninyo, papawiin ang pagmamahal ng Diyos. Amen. God is so good. So that's how we overcome worldly temptations. So dadalhin po natin sa ating mga pag-uwi mula sa church ang katotohanan na ikaw ay hindi lang basta anak ng Diyos. Ikaw ay minamahal anak ng Diyos na kung saan itong anak ng Diyos na ito ay kinaluluguran din ng iyong Ama sa langit. Amen? Church?
So for those who are watching online at kung kayo po ay first time dito sa ating church, this is good news and this is the gospel. Kapag kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo, yung mga promises po niya, hindi natin mararanasan. So I would like to invite you na angkinin po ang mga pangakong ito. Sabi ng Biblia in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God from Genesis till Revelation, minus the curses, belongs to you, child of God. For all the promises of God in Christ are yes and amen to the glory of God through us. Pero kung wala pa po kayong relasyon sa Panginoon, you will never experience this blessings from God Himself. So I would like to invite you, kung meron man po dito wala pang relasyon sa Panginoon, sabi in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So kung gusto niyo pong tanggapin ng Panginoon, just pray this prayer with me. Buksan po inyong mga labi. Confess that you are in need of Christ. And then, buksan din po inyong mga puso, believing that God has raised Jesus from the dead and you will be saved. That's simple. So sa mga nanonood sa atin online and even po dito on-site, if you want to accept Jesus now as your Lord and personal Savior, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na walang kapangyarihan at kakayahan na isalba ang aking buhay. Kaya naman, sa oras pong ito, Jesus, tinatanggap kita at kinikilala bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patutuo at patunay na ako ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. O Diyos, Aba, maraming salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan at sa kaloob na katwiran at sa kaligtasan. Salamat po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, congratulations. Welcome to the family of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good. Tayo po tayo. And let's join the praise and worship. At tayo po'y umawit ng papuri sa Panginoon. That indeed, His grace is so amazing. Napaka kamangha-mangha po ng biyaya ng Panginoon. Unending love, amazing grace. Church, let's sing. My chains are gone. I've been set free. Amen. My God, my Savior, has ransomed me, and like the flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, oh thank you Jesus, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Church, one more time. My chains are gone. Come on. Buksan po natin ating mga labi. Oh, thank you, Lord. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, and like a flood, His mercy reigns. Oh, unending love, unending love, amazing grace. Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Each and every day, nararanasan po natin, it is but natural na may mga temptations because we still live in this fallen world. Pero darating ang Panginoon
I should say, darating ang panahon na darating ang Panginoon, matatapos na po ito mga pagdurusa at paghihirap na ito. Kaya nga po ang sinisigaw natin, Maranatha. Jesus, come soon. Yun po ibig sabihin nun. But for now, every day may mga temptations. Gusto ko pong yakapin niyo ang katotohanan na pag dumarating po ito, God has given us Jesus' ways on how to overcome temptations. You have to believe, church, kapag meron po mga kalungkutan, mga binubulong ang kalaban sa inyo, huwag niyong papansinin po yun. You just have to believe, sabi na Matthew chapter 3 verse 16, you are my beloved Son, in whom I am well pleased. So, imbes na kayo po ay malungkot, huwag niyo kakausapin ang sarili niyo. Gaya pa na sinabi ko kanina, na pangkaraniwan mo ginagawa ng mundo. Dahil malaya ka makakalapit sa Diyos, kausapin mo siya. Amen. So huwag kayong mangingimi lumapit sa Panginoon any time of the day. Ano man po ginagawa ninyo. Pastor, pwede ba nakadilat? Nagpipray? Pwede. Kausapin nyo. Sabi nyo, Abba. Abba, it's an Aramaic term for father or tay. Minsan natawag ko sa Diyos, Dad. Talaga napaka-personal. Dad, salamat po. Then, binibigay ko yung mga problema ko sa Panginoon. Dad, nalulungkot ako sa araw na ito. Inaangking ko ang iyong pangako that I am your beloved child in whom you are well pleased. At mga kapatid, hindi po nananagumpay ang kalungkutan, ang takot at pangamba at mga temptations sa mundong ito. At sa mga nanonood po sa atin online, kung kayo po ay nakakaranas ng depression and even anxiety, umaatake po ito in the middle of the night. When you wake up in the middle of the night, sabihin niyo po ito. Declare mo, sabihin mo sa Ama, Abba, thank you for I am your beloved child in whom you are well pleased. And then consent yourself to be loved by God. Payakap kayo sa Panginoon because He is so in love with you. So church, I would like to, pwede po ba ako mag-request as we pray? Pikit po tayo. And then, hayaan mo, imaginein mo ang malalaking bisig ng Diyos, ng ating Panginoon, niyayakap po tayo. Consent yourself to be embraced by God today, church. Payakap tayo sa Panginoon. At maniwala po kayo na hindi po disappointed sa inyo ang Diyos. He loves you so much. And He sees you accepted, karito, highly favored. Hindi lang kayo favorite sa Diyos. You are highly favored. And then sabihin natin sa Panginoon, cast your cares upon Jesus because He cares for you. Lahat ng mga kabigatan nagbibigay sa inyo ng kalungkutan. Tell it to Jesus. Why? Because He cares for you. He loves you so much. Pwede po ba yun? And then, let's pray. Aba, nakikita niyo po at naririnig mo ang tinig at mga nilalaman ng puso ng iyong mga anak na minamahal dito, Panginoon, sa aming church. Salamat, O Diyos, na simula sa araw na ito, hindi na po kami mangingimi lumapit sa iyo, believing that we are your beloved children in whom you are well pleased. Kaya pala nananagumpay ang kalaban at panunokso laban sa amin because hindi namin mapanghawakan ang katotohanan to, but for now, Lord, and forevermore, hindi na po mananagumpay ang kalaban sa amin because, Lord, papaniwalaan namin as Jesus is well-pleasing before you, so are we in this world. Church, buksan po ninyo yung mga labi. Sabihin nyo sa Diyos ang inyong mga kabigatan. He loves it. Kapag sinasabi niyo po mga kabigatan ninyo, come on church. At tayo po uuwi sa ating mga tahanan na walang bigat. Even po yung mga takot ninyo, Panginoon, sabihin mo, natatakot po ako, baka magkasakit ako na ganito. Sabihin mo sa Panginoon yon. At paniwalaan mo, He wants what's best for you because He loves you. Aba, salamat po dahil pinupuno mo ng kapahingahan, kapayapaan, kagalakan aming mga puso. Believing that we are your beloved children in whom you are well pleased. O Diyos, napapakinggan niyo po ang dinaraing na aming mga kapatiran. And at the same time, Lord, we are giving thanks in advance, believing that you already provided the answers and the solutions sa aming mga dinudulog sa inyo. At maraming salamat po. Even, Lord, we pray for those people who are watching online. Marahil sila pong nakahiga sa banig ng karamdaman.
Lord, hindi mo kalooban na sila po'y may sakit. Habang binubuksan po nila ang kanilang mga puso. Salamat. Dahil Lord, you already provided for them solutions. Actually, solution. That is Jesus, your Son. Salamat, Panginoon. And every provisions ay nirelease mo na para sa mga kapatiran namin. Church, keep believing and receiving sa mga oras na ito. Tanggapin po natin that your prayers are already answered. Actually, over-answered. Sinagot na po. It's beyond what we think and imagine. So Lord, today, we thank you. Lahat po na aming mga pangamba at takot, ito po ay pinawi na ng iyong nananagana at sakdal na pagmamahal. Salamat, O Diyos. And even, Lord, yung mga problema ng mga kapatiran namin sa kanilang pananalapi, ito rin po ay binigyan mo na ng katugunan at solusyon. At gayon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na may mga karamdaman sa oras po ito. Salamat, O Diyos. Sila po ay pinagaling mo na. Pinagaling ng iyong nananaganang pag-ibig at pagtanggap sa amin. Salamat sa iyo, O Diyos. And this we pray with thanksgiving. In Jesus' name. And everybody would say, Amen and Amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Thank you. Nakaupo na po tayo. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.